Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning po church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po sa inyo pong lahat at welcome sa ating paboritong programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya shoutout po sa lahat po ng mga taga-subaybay po natin ngayong araw po na dyan. And also sa ating mahal na pastor, good morning po Pastor Hill. And also sa lahat po ng mga masusugid nating mga live viewers. Ayan. And also sa mga live audience natin nandito. Good morning po sa inyo pong lahat. Alright, hindi ko napapatagalin pa at welcome ko na po ang aking nagagandang speaker and also co-host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro at si Doc Eugene Mendoza. Good morning po. Hello, good Good morning morning. po. Good morning. At good morning sa inyong lahat. Yes. Parang nahirapan ako magsalita. Bara-bara na dito, Oo, bara bara-bara dito. na eh. Ano bang buhay yan? Anyway, ang importante nandito tayo. Yon. Amen. Amen. At kahit medyo masama na naman ang pakiramdam ng lola, ay Aha. Birthday mo lang. oo. Belated happy birthday, Doc Julie Castro. Oo nga. Sweet 71. Maraming salamat at naraos din po. Amen. Amen. Ganun-ganun lang naraos din. Yon. Anyway, sayang hindi kayo nakatikim ng cake. Uy, Ah, may mamaya daw eh. okay. Parang naisip ko yung bebangs. Yan. Oo, yan ang sinasabi ko sa inyo. Sa area ni Sir Rudy yan. Baka may pwede mag-deliver doon. Anyway, maraming. Binabati ko na agad ang mga taga-North. South, East, And and West corners sa ating simbahan. Hello! Hello po sa inyo pong lahat. Good morning. Good morning. Pero yung sabi ko nga, ikaw ay makapagdala ng isang kaluluwa Yan. sa Panginoon, kailangan masaya ka din. Yun. Tama, tama, tama. Kaya, yun ang nagpapalakas sa akin. Kaya maraming salamat at pasensya na kayo pag tumutulo na po. Hindi ko Yeah. mapigilan. Watery droplet. Yeah. Sabi dito ni Ma'am Bella Quinones, belated happy birthday, Ma'am Julie Castro. Puro kayo bate, hindi kayo magdala dito ng bebangs. Kayong mga taga Makati Central. Oo. Nandito yung ano nyo. Area leader. Area leader. Palakpak lang ng palakpak. Oo. Pero parang isang batalyon ang palakpak niya. Oo naman, oo naman. Anyway, maraming salamat at siyempre, batiin natin ang mga viewers. Yon. Oo, yan. Pero bago mo natin batiin mga viewers natin, Doc Eugene, pati ka muna sa mga natin, live viewers natin. Yan, Doc Eugene. magandang umaga po sa inyo pong lahat. Pinagbibigyan ko lang naman namin ang Sweet 17 Celebrator po. Yeah. Sweet 17. Kaya may umaasa po na darating na po ang bebangs. Ay, Yon. Oo. at siyempre po ay talagang nagpapasalamat din po ako sa Panginoon at 71 years old na si Ma'am Julie. Yon. May bonus na siya. Bonus talaga yan. Hindi lahat nakakarating sa 17 kaya talagang pagpapala po sa kanya. At pagpapala Amen. din po siya sa amin. Happy birthday po ulit. Maraming salamat. Amen. Maraming salamat. At shoutout na natin yung mga live viewers dyan. Ayan, hello po kay Sir George Espinar. Ayan, shoutout po sa inyo, Sir George. And also kay Taga saan Ma'am... siya? Sa area po namin yan. Kaya And pala also- inuna mo eh. And also kay Ma'am Biring Galindo, kay Ma'am Bella Quinones, and also kay Ma'am Gemma Krampatanta. Ayan. Hello po. Ayan. Good morning po kay Ma'am Belia at Linda Quiñones, yung mga avid fan po ng IP. Sana yung kuya din.
Ayan, shoutout din kay, sino Vince. pa yan? Sir Vince Aldrin Yu, a.k.a. Bobby. Ayan, hello po. Talagang pag nakita mo yan, kumpletong-kumpleto Oo yung naman, oo AKA. naman. Siyempre, mista ko yan, ma'am eh. Ay, gano'n. Oo. And also kay, sino ba yung mga nandyan? Ma'am Mirna Alanige. Ayan, shoutout po sa inyo. And also kay, sino pa yung mga nandyan? Puro mga Makati Central to Talagang pinapangunahan tayo ng Makati Central dito. Kay Ma'am Joyce Alvarez. Ayan, Ayan. good morning po. Southeast po yan. Ay, Nag-iisa wow. yata. Amen. Amen. Wala pang Central South. Wala. Mayroon na, ma'am. Central Sino? South. Parang may nakita ko na yung Central South eh. Meron na ba? Wala pa. Kay Ma'am Marivin Ebarwang. Hello po, Ma'am Marivin. And also kay Sir Jeffrey Onsat. And also kay Sir Emil Balicuatro. Ayan. Saan area to si Ma'am Sir Emil Balicuatro? Ayan. Kay Ma'am Normie Marugis, good morning. Yon, hello po, Kay Sir Sir Richard Naomi. Bergancia, good morning. Ayan. Oo. Wala talagang Central South. Ayan na, meron na ma'am. Ellen Hermosura. Okay. Oo, Ellen Hermosura. si Ma'am Ma'am Bering. Oh, okay. And also si Ma'am Mary Jean Chico. Oh, Southeast yan. Oh, yun talaga. At sino to? Irish Calora. Ayan. Matindi. Sa inyo yan. Sa inyo yan. Huwag mo ipagtabuyan yung mga grupo-grupo mo. Oo, ayan. Ako naman sasabihin ko, hindi amin yan. Hello po sa inyo pong lahat. Happy viewing. Ayan. Sabi nga dito ni Ma'am Ellen Hermosura, present, Doc Julie. Ayan. Okay. O, present daw sila. Oo. Nasaan yung mga taga-BCDA? Ayun lang. Oo. Busy po sila eh. Oo. Ma'am Ay, Cecil Ampig. Baka naman yung mga present ng South Central dito ay may bebangs. Yun. Oo, yan ang sinasabi ko sa inyo. Good morning din po, Ma'am Melody Alarba. Ayan ang representative ng, ano ba yan? West Bank. West Bank. Oo, representative ng West Bank. Saka Ayan. yung mga gagraduate na yan. Ayan. Nasaan yan? Nagpapa-makeup na, ma'am. Ay, nako. Oo. Wala eh. Gagraduate na kasi kaya wala na. Wala nang warp eh. Oo, kaya wala na munang nood-nood. Pero Saka shoutout sa lahat po ng gagraduate Yung class mga committed. alumni. Nasaan yung mga alumni na yan? Yan, yung Matigas sinasabi ko sa inyo. 2010. Nasaan Oo. kayo? Yeah, shoutout po sa lahat po ng mga gagraduate ng PSS. Yan, nalalapit. USTC. Nasaan kayo? Sir Cesar Dejos. Nasaan? Yan, wala pa. Ayun na si Ma'am, hindi, Cecil Gabriel pala to. Oh, hello po, Ma'am Cecil Gabriel. Bakit Oo. kayo ganyan? Opo, Ma'am. Hello po kay Ma'am Cecil Gabriel. Yan. Siguro wala rin yung Gerard Spirito eh. Oo, hindi natin nakikita. Pati si Ma'am Rhea Espiritu, wala pa siya Baka dito nandun eh. na sa Ramos lahat yan. Oo nga, feeling ko nagpe-prepare na sila doon. Nagpipitch na sila ng tent doon. Para may pwesto na daw. Kahit nasaan po kayo, manood muna kayo. Yon. Tama. Oo. Ayan. Nandito ang Doktora Eugene. Yon. Nood muna kayo mga kapatid. Maganda yung pag-uusapan natin ngayong umagang ito eh. Eh, Kaya, kayo rin, baka madapuan kayo nitong... wag naman. Wag naman sana. Oo. Oh, pero again, hello po sa lahat po na nanonood. Again, iniimbita namin kayo sa nalalapit ng graduation ng Philippine School of Scriptures this coming Monday and Tuesday po mga kapatid. Ay iniimbitahan po namin kayo na kayo po ay makapunta. Ayan, together with your class. Kailan yan? Monday and Tuesday po. Okay. Monday and Tuesday. Ayun, may class. STC. Yun. At ambassador. Si Ma'am, si Ma'am Melody Alarba. Dalawa pala klase na ito. Wow. STC na. Ambassadors pa. Thank you, Joyce. Ayan. Hello po, Ma'am Joyce Alvarez. Happy birthday, Ma'am Julie. Praying for your good health and long life. Matindi. Amen. Aabot siguro si Doc Julie ng mga 171 yan. Ayoko. Si Betty, long eh. Oh, so mga isang Long, daang long. mga isang daang taon Hindi, pa.
Every 10 years lang ako. Every- Ayoko nung masyadong mahaba. Pwede na yun, 171, ma'am. Di ba? Ay, centenarian ako. Oo, tindi nun, ma'am. Oh, Pambira, akalain mo. 100,000. Siguro may panibagong COVID na yun. Oo, Oo, akalain Hindi, mo buong nagkaroon. church na yun, pabebebang sa Oo, natin. oo, Kasi oo, tama. centenarian eh. Hello po kay Ma'am Rosel James Bentir at kay Ma'am, wala na si Rosel James Bentir. Sa area po namin yan. Melody, ano na naman yan? Tapos na birthday ko. Belated na po tayo, Ma'am. Ah. Ma'am Joy Estolonio. Saka Ayan. si Ma'am Shout out. Rosel Bentir. Oo. Marami po salamat. At Yan. siguro hindi pa kayo nakatikim ng bebang. Kaya happy birthday pa rin eh. Oo Pag nga. belated na, yan, sigurado nakatikim na. Pero sa totoo lang, di ko pa nga natitikman yun. Yun, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ano ba, order na tayo dito. Oo. Yan. Shout out kay Junlin Padulyo. Ayan, sa area ko yan, Junlin Padulyo. Oo, nababasa mo eh. Pero Oo. grabe ang kanyang panalangin eh. Ano kaya pinapanalangin niya? Oo, na... Baka yung area leader. Oo. Kasi medyo ano ang mata. Ayan. Edina Lorzano, shout out po sa inyo. All the way from Bicol. Ayan, nandyan po Oh, si Ano Pastor. mo rin yan, di ba? Apo, Member sa akin. mo rin Yes. yan? Panalangin ulit. Sino yan? Si Ju- Isama mo naman Pray- kami dyan. Prayerful talaga to. Oo nga, parang napakabigat ang pinagdadaanan mo. Sino ba pinagpe-pray niya? Yung Yan. sarili niya? O Oo. yung... Yung programa, ma'am, siguro. Yung programa. Okay. Maraming salamat sa prayer. Hello po, Sir Hindi, baka Junlin gusto ng Padulyo. bebangs yan. Oo nga. Oo. Oo, sige, anak. Tikman natin Ano yung ba yan? bebangs ngayon. Babae Grabeng ba yan? panalangin yan. Babae ba yan? Lalaki po yan, lalaki. O sige, anak. Maningin ka Tigilan mo na yung pag-pray mo. Panalangin. Answered prayer ka na. Shout out kay Ma'am Leila Arevalo. Ayan. Hello po. Birthday din yan. Belated happy birthday. Ay, talaga? Ka-birthday ko yan. eh. Wow. Hello po, Ma'am Leila. Belated happy birthday. Yun. Sa mga nag-celebrate ng birthday niya, baka meron sa mga area Saka ninyo. thank you kay Ma'am Leila. Bakit? Libre lahat ang aking services. Ay, wow. Oo. Yun ang Yan pa-birthday niya sa akin. Yun talaga. Buti pa nga si Leila, may pa-birthday yung host dito saka yung guest speaker. Wala pa. Grabeng panalangin ang ginawa Oo, mo. grabe na yung prayer ko talaga sa iyo, ma'am. Maraming salamat. Yan, oo. Kaya pala yung anak mo, yung Julian, ano na yun, katakot-takot na prayer. Ayan, oo. Rose Bernades. Ayan. Oo. Belated happy birthday. Parang may gusto mo nagpapanood dito. Puro belated happy birthday itong mga ano ngayon. Ilista mo nga yung mga yan, mga Yan. nagbumabati na naman na yan. Nako, pag nagalit to si Doc Julie, may tigisan download kayo na naman. Sasanda ako na yung bahay ko Wag. para lang makabili ng Wag. bebangs. Ayan. Oo. Well, anyway, so again, ay tuloy-tuloy na po tayo para at least ay marami po tayong matalakay ngayong araw po na ito. Napakaganda po ng topic natin. Ito medyo tumitrending ito sa sa ating mga social medias ngayon. So that mabigyan tayo ng karagdagang impormasyon patungkol dito sa kumakalat na karamdaman ngayon sa, alam ko sa mga probinsya pa lang to, di ba, ma'am? Wala pa yata ngayon sa Opo, wala pa yata dito sa Metro Manila. Oh, nako, pag nakarating dito sa Metro Manila ito, ewan ko na lang. Ayan, ayun na, si Sir Cesar Dejos. Ayan na, oh. Yan. Delikado na naman ang mga ano niya, mean. Oo. Uy, si Sir Abraham. Diayon. Ayan, hello po, Sir Abraham. Ito po yung, ano yung yan, Baptist Builder. Baptist Builder po ito. Ayan, kasama po sa mga Baptist Builders natin ito. Nakiki-birthday ka rin. Kumain ka na ng cake dito Di ba nabibigyan ng cake sila? Wala pa. Wala pa. Mamaya pa yung break time, mami. Sige. Oo. Ay, oo. Nandun pa pala to sa bahay nila. Bakit? Ay, ko na. Bakit ka nandiyan sa bahay mo? Oo. Ayan. Sabi dito, Junlin. Ayan na, buhati sa'yo. Oh. Yung hindi na prayer. Happy. Answered prayer Oo. kagad. Ang galing yan. Tawagin mo nga dito yan. Oo. Tapos may ano pa, may emoji pa na cake.
Tindi talaga. Parang nagpaparamdam. Sige mga kapatid, tuloy na po tayo. Ang topic natin for this morning ay walang iba kundi ang monkeypox. Yan. Julian ba yun? Junlin. Junlin, kunin mo yung cake kay Sir Conrad. Junlin. Yan, oo. Junlin Padulyo. Yan ang kanyang. Sige po, Doc Okay. Eugene, bigay ko na po sa inyo yung discussion for this morning. Habang order ako ng dito, Bebangs. Talaga? Ayan. Pwede, Yeah. teka muna, Eugene. Kasi alas 6 pa daw ng gabi ang order. Fully book. Visit Pero ka- pag pupuntahan naman natin doon, wala namang problema, di ba? Ah, Oo. Walang problema. saan mo gusto, Eugene? Binis o sa market? Dito sa sa Market. hindi dito ako kakain. Oo, tama. Ako, pupuntahan ko to mamaya. Ay, happy birthday din si Ma'am Beng Dingding, oh. Happy birthday daw. O, sige, ilisa mo lang. Yan, sige. Sige na, ito na. Monkeypox na tayo. Sige po mga kapatid. Yan. Oh. Sige, mag-umpisa na po tayo. Magandang umaga po ulit. Napag-usapan na po natin ito noon. Kaya lang, kailangan natin pong ulitin para sa mga hindi po nakapanood noong time na yon at hindi rin po nagre-replay ay sana po ay meron po kaming maibahagi po sa inyo po ngayon. This is a very significant entity dahil ito po ay nakakahawa din. Kaya pag-usapan po natin ngayon. Kung meron po kayong mga katanungan habang nagdi-discuss po tayo dito, ay pwede po kayong magtanong sa comment section para masagot po natin bago matapos po ang programa. So, what is Mpox? Mpox, previously known as monkeypox, is a viral illness caused by the monkeypox virus, a species of the genus Orthopox virus. Ibig sabihin, galing po ito sa hayop. It is an enveloped double-stranded DNA virus of the Orthopox virus genus in the Poxviridae family, which includes variola, cowpox, vaccinia, and other viruses. So, okay na po yan. Mpox is an infectious disease that can cause a painful rash. Ito po yung tandaan nyo po, painful rash. Kasi po yung tigdas, German measles, kahit po yung chickenpox or yung bulutong tubig, ay hindi po makirot or even painless po yung rash po nito. Ano yung rash? Yung makikita nyo pong tutubo po sa balat. Enlarged lymph nodes, isa pa to na tandaan po natin, yung lumalaki po yung mga kulane. Sa tigdas, maybe, ganun din po sa chickenpox, pero mas prominent po dito yung pamamaga ng kulane kung meron po kayo o kung meron pong Mpox po yung isang tao. Fever, yung fever po hindi po palaging meron. Headache, masakit ang ulo, muscle ache, yung pananakit ng kalamnan. Magkaiba po yung muscle ache sa joint pains kasi meron din pong prominent joint pains yung chikungunya. Muscle ache, back pain, and low energy or body malaise. Yung low energy parang hindi yung iba yung panghihina. Parang wala kang lakas. Ganon. Most people fully recover but some get very sick. Palagi nating binabanggit po nito. Lahat po nitong nakalagay po dito ay pwede pong hindi matagpuan or wala po sa lahat po ng pasyente. So, most people, ibig sabihin, karamihan po ay nakaka-recover but some may get very sick dahil sa subbacterial infection, yung mga debilitating disease or with weakened immune system. May yata tayo dyan, ma'am, para makita nila yung itsura nung merong Mpox. Yung itsura nung rash. Meron yata tayo. Yan.
Ganyan ba yung tsura ng monkeypox? Severe. Severe na to, ma'am. Eh, Oh, grabe. nabanggit mo ba dito yung stages? Wala mo. Wala. Oo. So, most probably, ma'am, sa mukha talaga siya nagsisimula. Ito po kasi yung pinag-iba sa chickenpox at saka monkeypox. Yung chickenpox, magsisimpula sa trunks. Di ba sa katawan? Opo. Bago lumabas. Pero ito, magsimula sa mukha at ang masakit niyan, pati sa singit at saka sa genitals. Oh. Yung ari ng babae at lalaki. So, yun po yung pinag-iba. Yan yung severe form ng Mpox. At ang pinag-iba pa niya ay yung chickenpox hindi po tutubo sa palad at saka sa paa, talampakan, yung sa paa, ito ay tutubo kahit sa Palad. palad at saka yung talampakan. Yung Wow. sa ilalim ng ng sole, yung paa natin. Sa chickenpox ay hindi po tutubo yun. Pero yung Mpox, ganito po yung itsura niya. I have yet to see one kasi I have not seen in person. Yung personal na makita ko yung pasyenteng ganito, I haven't seen one. Nakikita lang namin sa mga description pagka pinag-uusapan namin ng Mpox. So can you imagine anong itsura po ng patient? So if the Mpox has inflicted a very weak or sick person, talagang it can be fatal kasi hindi siya makakain because this rash is painful. 'Di ba kanina painful? Sa chickenpox ay pwedeng hindi painful. Okay? Ito pain. Parang namamaga pa nga yung ano nyo. Yan, dikit-dikit to. Yung labi niya. Wow. Sige, so kung yung mamaya, ayaw ko kasi kung nasama dito, yung pag-uumpisa po ng skin rash po ng chickenpox, yung macula, yung pamumula lamang po. Pamumula. Magiging papule, uumbok po siya. Maging vesicular, magkakaroon po ng tubig, kagaya ng bulutong tubig. And later on, magiging pustular. Yung pula, uumbok siya, at mamaya ay magkaroon na ng tubig, and later, meron pong nana, ayan, magiging pustular, and then later, merong indentation sa gitna. Ito yung mismo ito, nasa monitor. Nakita nyo yung parang may tuldok sa gitna. Pagkatapos po ng pamumula, pag-uumbok, pagkaroon ng tubig, magkaroon ng nana, mamaya parang may mata. Yan. May indentation na hindi kagaya po ng chickenpox. Tapos, magkakaroon po ng scab, ulceration, cavitation. Balik nyo po yung una po, dun sa mukha. Dun sa mukha kanina. Ayan nagkaroon na ng indentation sa gitna, tapos scabs or scarification. Yung pinanggalingan niya, kung hindi, kagaya din ng chickenpox, kung hindi nyo kinamot, ay mag-fall off po. It will just fall off. Yung scabs, na pag hindi nyo kinamot, later on, yung indentation or yung cavitation na na-create po niyan, ay later on ay bababaw po siya hanggang sa papantay din po yung sa skin. You can just imagine yung mga pinanggalingan ng tagyawat. Diba? Initially ay meron po siyang parang malalim, pero later on ay papantay din sa skin. So, kung hindi po kinamot, kagaya rin ng chickenpox, it may not create a scar, pero pag kinamot talagang ganun. Ang problema sa monkeypox, maliban sa makirot, ay siya po ay makate. So, may tendency, tingnan nyo yung itsura. Mukhang Pilipino to . Ganyan ang itsura.
So talagang very sick yung pasyenteng magkaroon po nito, lalo na kung mahina po yung resistensya. So when you see one, I guess you will not forget it. Diba? Basta mamula, macula, magiging papule, uumbok siya, maging vesicle, magkaroon ng tubig and pustule, magkaroon po ng nana hanggang sa mayroon pong indentation and then scarification, magpo-fall off na po siya. At ang pagiging makakahawa, being contagious ay even before the rash appears hanggang sa mag-fall off po yung scabs. So, how is it transmitted? Mpox spreads from person to person mainly through close contact with someone who has Mpox. Close contact includes skin to skin such as touching or sex and mouth to mouth or mouth to skin contact such as kissing. Ang sabi nga ay not only from person to person, it can be from a person to your pets. So, pwede pong makahawa kayo sa Ay. hayop. Oo. Tapos yung hayop, ma'am, pwede makahawa sa aso, hindi naman. Walang sinabi, Wala pang ano? sinabi. Oo, kasi parang Pero magiging yung iba na yung severe, transmission yung di ba, nun. may mga pet lovers, pwede daw po niyang mahawa yung kanyang alaga. Wow. I have yet to read more about Matindi, no? about that. Kaya, mga kapatid, talagang, as of now, may isa po tayong case, ma'am, no? Meron sa Cotabato, sabi nila. Oo, sa Pero ano, Negros. Negros ba yun? Saan Oo, ba? Negros yung nakita ko, ma'am, sa Sa post, eh. DOH kasi, sabi ko Cotabato sa Negros. Talaga ina-isolate. Marami na rin pong paisa-isa pero nako-contain. Yun. So, mabuti yun kasi yun ang effect yung diaspora. Yung free travel from one place to another. Di ba? Noong panahon, we cannot just go out from your own country kasi marami pong restrictions. But this time, if you have the money, you can go anywhere you want to go. So, lalo pang naikalat po yung sakit, kagaya nung COVID. So, of course, sabi nga na it can be transferred from person to person, skin to skin, during sex, and even kissing. But of course, you may get it kung di mo pa nakikita yung rash. Kasi kung talagang full-blown na po yung rash, maybe you don't want to, even the patient may not even want to have sex or kiss anybody. Diba? Kasi ina-isolate na natin. Pero yung transmission, yun po ang tanong. Kasi kung meron po tayong paisa-isa dito sa Pilipinas, paano niya po nakuha yung sakit na yun? Kasi they have yet to prove kung Mpox virus nga po ito, hindi naman basta-basta pupunta ka sa laboratory. Yung PCR ang tinatawag, polymerase chain reaction na ginagawa po sa laboratory, and not all laboratories have this examination. And it can also include being face-to-face with someone who has Mpox, such as talking Naku. or breathing Matindi. close to one another, which can generate infectious respiratory particles. Of course, we are very aware now of using the mask. Kaya kung meron po tayong mga pasyente na ganito, the patient should aware mask, pero para hindi tayo paano pa mag-mask yung magagamit po, ang dami na niyang sugat sa mukha. Kasi remember, mag-uumpisa sa mukha, sa singit, sa genital, sa puwet, sa anal opening, bago ko po kumalat po sa ibang lugar ng katawan. So, can you imagine na magmamask po yung may sakit? So, kayo ang magmamask. Okay? People with multiple sexual partners are at higher risk of acquiring Mpox. Siyempre. Yun ang tanong eh. Why does it appear first on the face and the genitals? So, it has something to do with sexual act. Diba?
Ah, sabi nga, paano na i-transfer nung monkey Tao. sa tao, di ba? People can also contract mpox from contaminated objects such as Yun. clothing or linen through needle injuries in healthcare. Although itong through needle injuries in healthcare, lahat naman po ngayon ay disposable na. So ito ay na-minimize na. Or in community settings such as tattoo parlors. Ito pwede pa. Kasi kahit sa Boracay, they offer this Mm. tattoo parlors. And once nakaranas ka na ng nagpatattoo, nagiging addict ka hanggang sa mapuno yung katawan. Yeah. So, pwede po kayo dito mahawa. Pero yung needle injuries in healthcare ay na-minimize na po ito kasi everything is disposable na. Kasi 'di ba Doc Eugene, hindi naman siya nakakahawa or yeah, I mean yung time na nakakahawa siya, hindi lang naman dun sa lumabas yung ano 'di ba, ma'am? Before the rush appears. Before the rush, 'di ba? Pwede na siyang makahawa. Makahawa. Yun. Kasi kapag may rush na, medyo late na yon. So kaya nga minsan akala natin yung simpleng mga ubo, sipon, pananakit ng katawan, lagnat, Kaya nga yung we must be aware of the symptoms yun. even before the rash appears, 'di ba? Kanina, fever, masakit ang ulo, panghihina o walang lakas or pananakit ng kalamnan. Oh. Yun. Kaya lang po kasi yung mga prodromic symptoms ay halos pare-pareho po ng viral infection like yung influenza. Opo. Ordinary influenza, even COVID, chickenpox, measles, halos pare-pareho po Pare-parehas. sila. Pero kaya nga po may mga pathognomonic signs. Kagaya po ng ito, yung chickenpox ay na lumalabas na po yung mga rashes, pero itong mpox po yung pamamaga masyado ng mga lymph nodes, No. makakapanyo po yon, pananakit ng mga kalamnan. Yun. Yung COVID ay iba yung yung muscle aches from joint pains at saka body malaise. So pagka COVID, ano po yung very prominent? Mawawalan ka ng pang-amoy o panglasa. Yung mga ganon. Ito, si mpox ay namamagay yung mga kulani at masakit yung rashes na lalabas. Yung mga ganon. Kasi may matrix na gagawin po sa amin. When we were medical students, you will tell the pathognomonic signs of each viral infection. So, kahit sa microscope ay makikita po namin, we should diagnose even through the microscope. Kaya ito, sabi ko nga, I have yet to see one patient inflicted with mpox. Hindi pa po ako nakakita. During pregnancy or birth, the virus may be passed to the baby. So, pwede pong mahawa. Can you imagine, upon delivery, makita niyo po yung bata na puno-puno na po siya ng rashes. You cannot just even, yung bang dahil sa napaka-fragile, di mo na alam kung saan mo siya hahawakan. Saan mo siya hihilain. Di ba? Kung normal delivery yan, hihilain mo yung baby pagka umiire. Same thing happens during cesarean section kasi you have to scoop out the baby from the abdomen. So, pag nakita mo yun, you cannot even imagine how you approach the baby. Pero pag nandyan na, mabilisan yun eh. So, after a while, nakita mo na lang, hi, napadiin yung kamay ko dito Ganon. So, kaya lang po kasi, you have to deliver the baby the sooner or the fastest way, the safest way you can. So, during contracting mpox during pregnancy can be dangerous for the fetus or newborn infant and can lead to loss of pregnancy. Yes, stillbirth, death of the newborn, or complications for the parent.
Depende po sa stage of pregnancy when you are inflicted with mpox, pwede kang magkaroon ng miscarriage, pwede rin pong magtuloy-tuloy, pero later on ay hindi mo alam, patay na po yung baby nyo, kagaya ng stillbirth, or intrauterine death, or naipanganak mo nga yung baby mo, pero just to die later, or meron pong komplikasyon po sa mommy mismo. So, ah, ganun po kasakit ng ulo if once you have a pregnant woman with medical complications. Oh. Signs and symptoms. Mpox causes signs and symptoms which usually, ito po, begin within a week but can start 1 to 21 days Oh, after grabe. exposure. Kasi po yung chickenpox, it's shorter in 4 to 7 days, nandiyan na yung rashes, and then hintay mo na lang pong matutuyo. Pero sabi nga nito, yung incubation period niya is from day 1 to 21 days after exposure. So, you can have all the symptoms right away on the first day. Wow. Symptoms typically last 2 to 4 weeks. Uy. Biro nyo yun. 2 to 4 weeks. 2 hanggang 4 na linggo, but may last longer in someone with a weakened immune system. Of course, Yun. palagi po nating sinasabi na mag-e-enjoy talaga yung virus sa mga mahina ang resistensya or immune system, yung panlaban po ng ating katawan. Ito na po ulit yung mga simptomas na meron po. But as I have said, all the symptoms may not be present in one patient. Pero yung pathognomonic po nito ay the appearance of rash. You could hardly diagnose a patient with mpox if you cannot see the rash. Yeah. So, number 1 po nito ay rash. So, you can have the rash even without fever. You can have the rash without sore throat, pero pag inatake na yung sore throat, ay lalamunan mo, you can have the rash with the sore throat. So, lahat po nito. At saka yung swollen lymph nodes, can you imagine kung maga-maga yung kulani mo, masakit din yun. Di ba? So, dagdag po yung suffering po ng isang taong may mpox, masakit ang ulo, masakit ang mga muscles, masakit ang likod, walang lakas, at namamaga yung kanyang mga kulani. Okay? For some people, the first symptom of mpox is a rash, while others may have fever, muscle aches, or sore throat first. So, sabi ko nga, if you cannot see any rash, the attending physician may have a difficulty giving the definite diagnosis. Kasi yung fever, muscle aches, and sore throat can be seen in other viral infection. But once you see the rash of an mpox, kasi different description from chickenpox to tigdas or measles and rubella or German measles. The mpox rash often begins on the face, yun na, and spreads over the body, extending to the palms of the hands and soles of the feet. It can also start on the other parts of the body where contact was made, such as the genitals and even the anus. Kaya kung yung attending physician ay nakita niya sa mukha na meron na pong rashes, tatanungin niya rin kung meron po kayo doon sa genitals at saka sa puwet. Kasi once na nakita niya po ito, the more it is a confirmation that you have mpox infection. So, it starts as a flat sore. Ito yung sinasabi ko po. It starts as a flat sore, yung pamumula. Flat pa siya, which develops into a blister. Pero, aangat po siya, uumbok siya to become a papule, macula, maging papule, and then blister or vesicle filled with liquid that may be itchy or painful. And then later on, the vesicles will produce pus. We call it pustules. And the rash heals, the lesions dry up, crust over, and fall off. Kaya
paulit-ulit na sinasabi itong crust over and fall off, huwag mong pakialaman kasi malalaglag na lang po siya. No need to remove it or take it off with much effort. Kasi sabi nga, this is painful and itchy. So, you just let it heal by itself. Oh. Some people may have one or a few skin lesions and others have hundreds or more. Di ba sabi natin, depende po kung paano yung labanan ng katawan ng pasyente. Meron pong paisa-isa, pero meron din pong patong-patong. Di ba? Hindi na niya alam kung saan siya lalabas, nagkapatong-patong na. Pero kung malakas ang resistensya mo, pwedeng paisa-isa lang sa mukha or anywhere in the body. Ganon din sa ibang viral infection. Appear anywhere on the body, including palms, o paulit-ulit yan, palms of hands and soles of feet, which is a pathognomonic sign for this mpox because in other viral infection, hindi po lalabas po yung rash po dito. From the face, mouth, and throat. Yung ibang viral infection ay pwede na pong magkaroon nito. Yung groin and genital areas and anus, pwede sa chickenpox din po ito. Some people also have painful swelling of their rectum. Nagkakaroon po sila ng proctitis. Kasi doon na po yung rash. Talagang inatake na rin po niya yung rectum. And pain and difficulty when peeing dahil tinubuan na rin po yung urethra nyo. So, dysuria and proctitis. And of course, when you have when your throat is infected, you have a difficulty in swallowing. Oh, ganun po 'yan. Ma-enjoy nyo ba ang mpox? Hindi. Sabi nga dito ni Ma'am Juanita Aquario, Ma'am, nakakatakot pala magkaroon ng mpox. Oh. Oo, Even mo. just looking at the patient, it's not a good sight. So, if you are not used to it, yung ibang tao pwedeng mandiri. Yeah. Kasi you just look at the picture, 'di ba? When you see somebody with mpox, with the flare of the rashes, you may not be able to look at the patient kasi maraming mga mahina po ang hindi talaga sila titingin. People with mpox can pass the disease onto others until all sores have healed. Oh, 'di ba? This infection is very contagious, which starts from even the appearance of the rash and until the disappearance of the rash. So napakahaba po. Some people can be infected without developing any symptoms. Again, we have such cases such as asymptomatic. You may have the mpox infection even without developing any symptoms. So it means asymptomatic. No symptoms, asymptomatic. Although, getting mpox from someone who is asymptomatic has been reported, information is still limited on how common it is. Kasi this mpox is not yet well-researched at hindi ba naman po ganun kadami. Pero as far as I have read, if I'm not mistaken, in India, they have more than 3,000 cases already. So, India talaga. Ingat. Well, I'm not sure baka yung Africa kasi galing sa Africa nito eh. Some people with mpox become very sick. For example, the skin can become infected with bacteria leading to abscesses or serious skin damage. Kasi po, kung marami ka na pong rashes, your environment is very crucial. Kasi po, kung dapat malinis ang iyong higaan, di ba? Lahat ng gamit mo, yung paligo, paglinis ng katawan, at siyempre, yung environment. Paano po kung pati yung mga nasa paligid mo ay hindi po malinis? So, better yet, if you are infected with mpox with the appearance of the hundreds of rashes, better for you to be admitted at the hospital para to minimize subbacterial infection. Of course, if you have subbacterial infection, ay bibigyan na po kayo ng antibiotics.
Just to fight the subbacterial infection, not to fight the Mpox virus. Other complications include pneumonia. Ganun pa rin. Corneal infection, kasi di ba sa mukha, magkaroon ka ng rashes na patong-patong sa mukha. So, you can have corneal infection with loss of vision. Uy. Di ba? Pain or difficulty of swallowing dahil sa meron na pong rashes sa loob ng lalamunan. Vomiting and diarrhea causing dehydration or malnutrition. Kasi po, this virus can also infect yung esophagus. Uy. Pati yung GIT nyo, so it cannot just digest your food, causing diarrhea. And infections of the blood. Pag nakarating na po sa blood circulation, we call it sepsis, and also the brain, encephalitis. Yung mismong brain tissue na po ito, encephalitis. Heart, myocarditis, rectum proctitis. At ang genital organs, balanitis sa lalaki, or urinary passages, urethritis. Mpox can be fatal in some cases. Of course, kung isang immunocompromised patient is infected or inflicted with Mpox, with all the signs and symptoms we have discussed, lalo na kung meron pong complications, the patient may die. So, yun. Diagnosis. How will you diagnose Mpox? The preferred laboratory test for Mpox is the detection of viral DNA sabi ko kanina, by polymerase chain reaction. The best diagnostic specimens are taken directly from the rash, fluid or crust collected by vigorous swabbing. Iso-swab po yan, doon sa mismong rash, idadalhin po sa laboratory, yung PCR, nakagaya rin ng ginawa sa COVID. Yun. In the absence of skin lesions, testing can be done using swabs or throat or anus. Pareho pa rin ng COVID. Testing blood is not recommended. Siyempre, it doesn't mean that when you are inflicted with Mpox, nandun na po kagad sa blood. Kagaya rin ng COVID, hindi naman sa blood, di ba? Throat swab din. Antibody detection methods may not be useful as they do not distinguish between different orthopox viruses. Yun nga lang. Kasi hindi kagaya ng COVID, once you see the genetic makeup or yung blueprint ng kanyang genetic material, ay, COVID na to. Ito kasi, pwede pong magkakapare-pareho po sila sa mga other orthopox viruses. Treatment and vaccination. Getting an Mpox vaccine can help prevent infection, pre-exposure prophylaxis. This vaccination, I have yet to search on it if this vaccine is already available in the Philippines. It is recommended for people at high risk of getting Mpox, especially during an outbreak. Kasi kung meron na pong itong vaccination, once you go to places which Mpox is endemic, you may have this vaccination before you go to their places. And of course, when there is an outbreak, the Department of Health will, of course, recommend vaccination, yung mass vaccination na kagaya po which was done during the COVID outbreak. Again, kanya-kanya pong conviction if you want to have vaccination or not. If ever, meron po tayo sa Mpox. The vaccine can also be administered after a person has been in contact with someone who has Mpox with post-exposure prophylaxis. In these cases, the vaccine should be given less than 4 days after contact with someone who has Mpox. How will you know? Diba? It's really hard to say. So, you may not know that you are already inflicted with Mpox. The vaccine can be given for up to 14 days
if the person has not developed symptoms. Okay, yun na nga po yung sinasabi natin. How will you know if you already have the mpox without symptoms? Sabi niya, given up to 14 days after exposure. But for us, how will you know if you have it or not? So, bubulaga na lang sa'yo, ay, may mpox na pala ako. Diba? Self-care and prevention. Most people with mpox will recover within 2 to 4 weeks. Ang tagal nga lang yun, isang buwan. Things to do to help the symptoms and prevent transmitting mpox to others. Contact your healthcare provider for advice. Kung if you are aware of the symptoms, of course, you will contact your healthcare provider. What if you are not aware? Yun ang mahirap. Stay at home and in your own well-ventilated room if possible. Pag sinabi nating well-ventilated room, marami pong labasan at pasukan ng hangin. So the exchange of air within your room. So kailangan mo ng maraming bintana na may electric fan or any other form of kung meron po. Kaya lang po, pag kayo po ay may sakit, hindi po ina-advise po yung naka-aircon po kayo. Kasi siyempre, pag naka-air conditioner po kayo, ay you close all the windows and doors. So, paikot-ikot lang po yung virus. Wash hands often with soap and water or hand sanitizer, especially before or after touching sores. Ang kagandahan lang po sa virus kasi, pwede na po yung soap and water and of course, the sanitizer. Diba? Nakita natin kahit pa gaano ka bagsik si COVID noon, maghugas ka lang ng alcohol, di ba? Yeah. So, mahirap na madali. Pero yung self-care ay dapat priority natin. May mga katanungan po dito, Doc, yan. Sabi po dito ni Sir Cesar Dejos, I think ito na po yung mga kasagutan, sir. Paano daw po kung malayo daw po sa hospital, ano ang paunang lunas ma-prevent ang tinamaan ng ganitong klaseng sakit? Yan. Sir Cesar, once you are infected, andyan na sa'yo. You can no longer prevent. Diba? Ang pag-prevent, wala pa po sa inyo yung infection. Pero, nandyan na, talagang pupunta po kayo sa ospital kahit pa gaano kalayo. Kasi, you cannot say, kung mahina po yung resistensya ng pasyente, the patient may die. Yeah. Pero kung malakas ang resistensya ng pasyente, I have not discussed yet, this virus is if there is no definite treatment for mpox because it is self-limiting. It can go away on itself even without treating it. Kaya lang po, ang tinitreat po natin yung mga simptomas. So, symptomatic relief lamang po. We are not giving antiviral kasi there is no confirmed effective antiviral for mpox pero meron yung Cetivirata. I cannot remember. Meron na po silang sinasabing antiviral for mpox pero hindi pa po fully researched. So, this mpox can go away on itself. Yun lang kung gaano katagal na nasa iyo. So, it means when you recovered, you are fully healed from the mpox. Okay? Yun. Ayan, sabi dito ni Ma'am Linda Quinones, ma'am, makakatulong daw po ba yung flu vaccine? Direct and indirectly po. Kasi yung flu vaccine, di ba, every year po, we are supposed to receive the flu vaccine every year. Kasi nag-iiba po yung strain po ng flu vaccine. Of course, if you have the flu vaccine, you don't easily get infected with flu, yung ordinary flu. And of course, this will strengthen your immune system. Yeah. So, yun po. Kasi anti-flu. So, yung flu lang po ang kanyang nilalabanan. But this will strengthen your immune system against ordinary cough and colds. Ayun. Alright. And ito pa, ma'am. Meron pang isang katanungan. Galing po kay Ma'am Rosel James Bentir. Sa mga bata po ba, Doc, if may booster na ng MMR, makakatulong na po ba yun
na di agad mahawaan? Itong mga MMR po kasi ay specific. Yeah. Specific vaccination po ito. Measles, mumps, and rubella. Measles, tigdas, mumps, beke, rubella, yung German measles. So, these vaccines are effective against yung sa tatlo lamang po. Of course, if your children are vaccinated with MMR, these vaccines also will strengthen their immune system. Okay? Yun. But not against Mpox. Okay, sige po. I hope nasagot po ang inyo pong mga katanungan, Ma'am Rosel, Ma'am Linda, and also kay Sir Cesar Dejos. Alright? So, yung mga do's and don'ts po natin kasi may ano tayo limit 11:49 na po. Ano naman po ito, yung mga madalas nating dinidiscuss dito pagdating po sa do's and don'ts kapag meron kayong mga karamdaman, almost the same din po ang mga dapat nating gawin para hindi tayo mahawaan, para hindi kayo makahawa din as well. So, yun lamang po dapat ang gawin natin. No, obserbahan po natin yon. Itinuruan na po tayo pagdating po ng COVID na yan sa atin. So, might as well just practice kung paano natin ma-avoid or paano natin maipapasa sa ibang tao. Ano yun po? Yung self-care and prevention is your priority. Yeah. Self. Ingatan ng sarili. Yun. So, in fact, even COVID ay nag-flare up na naman po. But of Yun. course, different strain po yun. Yeah. Nasa ibang lugar po. So far, kahit dito sa Pilipinas, meron pa rin pong paisa-isang nagpa-positive po sa COVID. So, yung ginagawa din natin, dati yung isolation, lalo na po sa mga doktor, meron pa rin po nagpa-positive. Lalo na sa mga engaged or yung mga espesyalista po, engaged in lungs, yung lung diseases. So, sila po yung talagang prone. Alright. So again mga kapatid ay maraming salamat Doc Eugene. At least nabigyan namin kayo ng karagdagang impormasyon patungkol diyan sa sa Mpox na yan, no? At prayerfully, kapag meron kayong mga questions, no, sabi ko nga mas maganda tanungin niyo na po dito so that tulad niyan may mga nag-aakala na yung MMR ay kasama na dun sa Mpox. So at least karagdagang impormasyon po yan sa inyo mga kapatid na baka mamaya may nagsasabi sa inyo na yung chickenpox at Mpox ay baka sabihin nila parehas lang yan, no? Mga kapatid, magkaiba. Kaya nga po dinidiscuss po yan natin dito sa ating programa. Okay? So again, thank you so much Doc Eugene for your time and also for educating us patungkol po dito sa Mpox po na ito. Huwag tayong mangamba basta meron po tayong alam, no? Pagdating po dito sa mga karamdaman po na ito. Okay? So bago po tayo magtapos ay hayaan ko munang baka may gusto pa silang sabihin itong aking speaker and also co-host for this morning. Unahan ko muna si Doc Julie. Doc Julie, baka may gusto kang sabihin sa mga live viewers natin. Kaya pa? Ang gusto ko lang masabi sa inyo na iba pa rin yung nananalangin tayo na malayo tayo sa mga ganyang mga sakit. At syempre, nandun yung pag-iingat din natin na bigyan natin ng maayos na paglilinis sa ating katawan. Kaya, Amen. at syempre, nandun pa rin yung kakain tayo ng mga masustansya na pagkain para meron tayong malakas na immune system. Kaya, para darating yan, but iba pa rin yung meron tayong pananggalang na mga sa ating katawan. Kaya yun lang ang maano ko kasi yung mga viruses na yan ang aatakihin lang naman yan yung talagang mahihina ang resistensya. Yun lang po, maraming salamat. Alright, maraming salamat Doc Julie. Doc Eugene. Again, ulitin ko po, self-care and prevention is your priority dapat. So, we should
we are supposed, or you should learn a lot from the COVID outbreak. Mm. So whatever we have learned from the outbreak, dapat natin hindi kalimutan. Anytime pwedeng magkaroon pa tayo ng iba. Pero andyan pa Yeah. rin po yung mga kasama na natin sa buhay, yung mga infection na yan. So if ever you are infected, not even kahit yung simple cold lang, you wear your mask. Oh. Tapos yung wearing the mask properly. Ang nakakatawa kasi, ibababa nyo yan. Lagay sa lieg. Wala na po yung useless na po yan. Once na iniba nyo na po yung posisyon ng mask, you wear it hanggang sa itapon mo na siya. Lalo na binaliktad mo pa. Wala na po yun. Ang concern namin sa mga doktor, if you wear your mask, if you take it off, i-discard mo na rin. And pag binalik mo, maglagay ka na ng panibago. Okay? So, yun lamang po. Marami pong libreng bakuna po sa mga health center. Pumunta lamang po kayo doon. Sayang yun kasi yung iba ay mamaalig. Yun, tama. Maraming salamat, Doc Eugene. At may bumabati pa rin dito si Junlin, ma'am. Mababati pa rin siya. Happy birthday daw. May cake pa. Umaasa pa rin to. Alright, so again, thank you so much. Padadala ko kay Sir Conrad. Thank you so much po, Doc Eugene, Doc Julie, sa napagandang talakayin po na ito. And I do believe na naging blessing po tayo sa mga kapatiran po natin na nandyan. And also, mga kapatid, mamaya rin na po yung The Baptist Lunch. Keep tuning in. Mga young people na pwede po makapakinig at matuto po dyan sa ating programa, mag-tune in po kayo dyan para at least matuto po tayo patungkol po sa salita po ng Diyos. Kaya, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.